Nasa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Mga unskilled workers na mga Pinoy, pinakamalaking naitalang bilang ng mga OFW. AFP tutulong sa PNP sa paghahanda sa seguridad para sa SONA ni Pinoy sa July 22. 2 Pinoy nurse dinukot sa Libya. Travel advisory sa mga dayuhang turista, ramdam na sa tourism industry sa Northern Mindanao. Kabalitang negosyo, konstruksyon ng NAIA Expressway tuloy na sa susunod na taon. Balita si Bayong Dagat, patay sa sunod-sunod na pambobomba at karasan sa bila na magsisimula ng Ramadan sa Iraq. Mabot na po sa 32. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes na ngayon, July 12, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live na live sa DXMY 729 RMN Cotabato, DYWC 801 RMN Dumaguete, DWDY 1107 RMN Kawayan, at sa DWNX 91.1 RMN Naga. Live international pa rin via www.rmnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Nanguna ho yung mga pinakakaraniwang trabaho ng mga Pilipino sa abroad, ang unskilled work. Nasa 31.3% ng mga unskilled workers ang naitala sa mga OFW noong 2012 na sinundan ng service workers na nasa 16.2%, plant at machine operators at assemblers na nasa 2.8%, professionals na nasa 12.4%, at trade workers na nasa 12.2%. At ayon ito sa taunang survey sa mga overseas Filipinos na ginawa noong Abril hanggang Setyembre noong nakaraang taon, kung saan tinanong ang bawat pamilya na may nagtatrabaho sa ibang bansa. Base naman sa survey ng National Statistics Office, sa kaparehas na panahon, umabot sa 2.22 na milyon ng mga Pinoy ang nagtatrabaho sa abroad. Mas mataas ng 60,000 kumpara sa naitala noong 2011 survey. Nabatid na ang Saudi Arabia ang nangungunang bansa kung saan maraming Pinoy ang nais makapagtrabaho. Sinusundan naman ng Gulf States, United Arab Emirates at Qatar. Suportado na Armed Forces of the Philippines ang ginagawang paghahanda ng pambansang pulisya para sa darating na July 22 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Yan ang tiniyak ni Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Ayon kay Bautista, hindi man sila mismo ang tututok sa seguridad. Magpapairam sila ng mga gamitan para makatulong sa pagpapatupad ng kaligtasan ng mga tao at pagbabantay ng mga pulis. Sa ngayon anya, wala naman silang natatanggap na intelligence report kaugnay sa masamang balak ng anumang threat groups. Samantala, sa hanay naman ng PNP, plansyado na ang seguridad sa SONA ni Pangulong Aquino, kung saan ay nasa 15,000 pulis ang ipapakalat ng NCRPO. Ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulong Noynoy Aquino, hiling ng ilang militanteng grupo na magsalita si Pangulong Aquino hinggil sa sobrang paniningil ng Maynilad at Manila Water. Sa interview ng RMN kay Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., nais silang marinig ang panig ng administrasyon kaugnay sa pagpapapasa ng 2 water concessionaires ng buwis o pagpapapasa ng buwis sa mga parokyano nito. Nakakabahalaan niya kung ito ay may papatupad dahil sa panibago na naman itong pasanin na babalikatin ho ng taong bayan maliban pa doon sa kaliwat ka ng pagtaas sa singil sa presyo ng produktong petrolyo at kuryente.
Kahit paanya may mga tagapagtangkol ang dalawang private water concessionaires, nanawagan si Reyes sa publiko na makiisa sa kanilang ipinaglalaban at huwag hayaang manahimik sa mga issue na may kinalaman sa araw-araw nating pamumuhay. Pag isipin mo ng malalaking negosyo, kumahanay na itong tagapagtanggol. Ang amin na lang ko sigurong panawagan, sana ho sa darating na SONA, magsalita na ang Pangulo tungkol sa problema sa tubig. At huwag nang baliwalain ang isyong ito, huwag nang baliwalain ang issue ng income tax na pinapasa sa mga consumers, huwag nang baliwalain yung napakataas na presyo. Panahon na po, ilang araw na lang po ang SONA, sa July 22 na po, sana may marinig na tayo sa Pangulo sa araw na yan. Matatandaan una nang ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang reklamong isinampa ng Water for Refund Movement o WARM laban sa Maynila at Manila Water hinggil sa overcharging sa kanilang customers dahil sa kawalan ng probable cost. Apat na Pinay na nagtatrabaho naman sa California na iligtas mula sa mga hindi tamang pagtrato ng isang Saudi princess. Ayon sa report, inireklamo ng katulong na Kenyan si Michael Alayban, 42 anyos, isa muna sa mga asawa ni Prince Abdul Rahman bin Abdulaziz. Nireid ng mga otoridad kahapon umaga ang Irvine Condominium sa may Orange County na tinitirhan ni Alayban, kung saan nadiskubre naman ang mga naturang Pinay na may katulad na kaso sa Kenyan helper. Ayon pa sa ulat, tumakas ang Kenyan victim kung saan sumaka ito sa bus at nakapagkwento sa isang pasahero ng kanyang kalagayan sa kamay ni Alayban at tinulungan ito makapag-report sa polis. Sa sumbong ng biktima, bukod sa hindi sila pinapasweldo ng tama, wala ring day off at sobra sa oras ang pagtatrabaho araw-araw, taliwas na pagkasunduan sa kontrata. Sa ngayon ay nakakulong at naharap na sa kasong human trafficking sa California ang nasabing Saudi princess habang naghihintay na arraignment sa kanyang kaso. Pero pong dalawang Pinay nurse ang dinukot sa Libya. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report! Pinabe-verify ng Migrante Middle East sa DFA o Department of Foreign Affairs ang ulat na 3 Filipino nurses sa Libya ang dinukot. Ayon sa grupo, isa sa 3 Pinoy nurses ay babae. Ayon sa migrante, kanilang napag-alaman na mula sa ilang OFW sa Libya na ang 3 ay nagtatrabaho sa kilalang clinic sa Libya na Al-Seba. Batay sa report, pabalik na ng kanilang tirahan ang 3 sakay ng taxi nang ibaba sila ng taxi driver sa hindi kilalang lugar. Nabatid na ang 3 ay bumili lamang ng pagkain at ang iba pa nilang supplies, kaya ito lumabas ng kanilang quarters. Tumanggi muna ang Migrante Middle East na pangalanan itong 3 Filipino nurses hanggat hindi pa nakakarating sa kaalaman ng kanilang mga kaanak ang pangyayari. Mula sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! RMN Nationwide Report! Travel advisory sa mga foreign tourists ramdam na sa tourism industry sa Northern Mindanao. Kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report! Bumaba ng halos 50% ang foreign tourists sa Northern Mindanao sa unang quarter nitong taon. Ito'y ayon sa report na inilabas ng National Economic Development Authority. Kumpara noong nakaraang taon sa parehong period na itala noon ang mahigit sa 18,000 laban sa mahigit 10,000 na mga bubisitang turista ngayong taon. Ayon sa Department of Tourism 10, malaki umano ang epekto ng pagbaba ng bilang ng mga turista dahil sa nakakapag-contribute ang mga foreign tourists ng 3,000 pesos bawat isa bawat araw. Nainiwala ang DOT na isa sa mga rason kung bakit bumaba ang foreign tourists sa Region 10 ay sa mga inilabas ng mga travel advisories ng ibang mga bansa. Maliban dito, isa rin umanong dahilan ay ang kagaganap lamang na eleksyon kung saan walang gaanong pumupuntang turista dahil sa magulong eleksyon sa bansa. Gayunpaman, inaasa ng ahensya na tataas ang bilang ng mga foreign tourists sa darating na mga buwan habang pinag-iibayuhan nilang maigi ang pag-attract ng mga turista na dumayo sa Northern Mindanao. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Militar nakabantay sa National Highway sa Maguindanao. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Todo
Nagbabantay ngayon ang kasundaluhan ng 6th Infantry Division sa National Highway sa Maguindanao kasunod ng mga pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ayon kay 68th Infantry Battalion Commander Colonel Kit Teofilo, partikular na binabantayan ang National Highway mula sa bayan ng Gindulungan hanggang sa Datu Odin Sinsu at vice versa upang hindi na muling mangyari ang naganap noong isang taon kung saan inukupa ito ng BIFF at halos isang buwang ding impassable at hindi ligtas daanan maging ang Cotabato City General Santos City Highway. Sinabi pa ni Colonel Teofilo na tinitiyak nila ang seguridad ng mga motorista na dumadaan sa lugar at handaan niya sila na umasiste. Sa ngayon ay may mga surprise checkpoint na inilulunsad ang 38 IB at pinayakas pa ang kanilang mga detachment na nakahimpil sa strategic areas sa lalawigan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pinoy umaasa po hindi magtatagal ay tatas din ng FAA ang Pilipinas sa Category 2. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Tatak RMN Report. Umaasa si Pangulong Noynoy Aquino na hindi magtatagal ay itataas din ng US Federal Aviation Administration ang category level ng Pilipinas. Ito ay dahil noong 2008 ay ibinaba ng FAA sa category 2 ang Pilipinas na naging dahilan kung bakit nalimita ang lipad ng flag carrier ng bansa na Philippine Airlines sa ilang lugar lamang sa Estados Unidos. Ayon kay Pangulo Aquino, sa oras na itaas ng FAA sa category 1 ang status ng Pilipinas ay mas lalakas pa ang tourism industry ng bansa at makakamit ng Pilipinas ang target na 6.4 million foreign tourist arrivals sa susunod na taon. Matatandaan na inatasan ni Pangulo Aquino kasi ang Civil Aviation Authority of the Philippines na gawin ang dapat gawin upang makamit ang target na Category 1 ng FAA. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dako tayo ng Iloilo, yung kaso ng dengue sa Western Visayas sumakyat na sa mahigit 7,000. Kasama natin sa Balita Live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. Tatak RMN Report. Charm, kabalikan natin ang unang tayo mula sa RMN Iloilo. Samantala, Ang dole po mga kasama ay may payo sa mga OFW na apektado naman ng freeze hiring sa Taiwan. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. Tatak RMN Report. May minumulangkahing solusyon ng Department of Labor and Employment sa mga overseas Filipino workers na apektado ng freeze hiring sa Taiwan. Ayon sa DOLE, ang mga returning OFWs mula sa Taiwan ay maaaring mag-apply ng trabaho sa siyam na bansa na nangangailangan ng mga manggagawang ipinapadala ng Pilipinas sa Taiwan. Kabilang dito ang Bahrain, Jordan, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, United Arab Emirates, Israel at Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, in demand kasi ngayon sa nasabing mga bansa ang mga manggagawa para sa production at personal services. Ang nasabing mungkahi ng DOLE ay kasunod na rin ng mga ulat na 10,000 mga OFW sa Taiwan ang bigo makapag-renew ng kontrata dahil sa pinapairal doon na hiring ban. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. balikan natin ang RMN Iloilo, si Charm Gabileo. Sa kaso ng dengue dyan sa Western Visayas na umakyat na sa mahigit 7,000. Charm, anong maga? RMN Report. Umabot na sa 7,615 ang kaso ng dengue sa Western Visayas at 4 na po ang na-record na namatay mula January 1 hanggang June 29 ngayong taon. Higit sa doble ang bilang ng kaso kung iahambing sa 3,456 na kaso noong nakaraang taon na may 43 namatay. Makikita sa data ng Department of Health 6 na nangunguna ang lalawigan ng Iloilo sa lahat ng lalawigan at lungsod sa buong rehiyon na may 2,081 na kaso at may 13 namatay. Ayon naman kay DOH Epidemiologist 6 Director Dr. Glenn Alonsabe na kinakailangan ng mga local government unit na pagtibayin ang aksyon barangay kontra dengue upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang sariling locality. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
RMN News Negosyo. Kasama magsisimula sa susunod na taon ang pagpapagawa ng NAIA Expressway na pinunduhan po ng gobyerno ng 15.5 billion pesos. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways na sa Enero sisimulan ang NAIA Expressway Phase 2A habang sa Abril 2014 naman uumpisahan ang Phase 2B. Inaasang matatapos ang Phase 2B sa Setyembre 2015 na sumasakop sa domestic road hanggang NAIA Terminal 3. Ang itatayong NAIA Expressway itatayong 7.15 kilometers na kalsada na magdudugtong mula NAIA Terminals 1, 2, 3 patungong SLEX, Cavitex at sa Entertainment Complex sa Parañaque City. RMN News Sa Iraq, tinatayang nasa 32 katao ang namatay sa sunod-sunod na pagsabog at pamamaril sa lugar kasabay ng pagsisimula ng Ramadan. Sa ulat, 11 patay matapos pasabugin ang isang sasakyan sa Moqdadiya. 11 din ang patay sa pamamaril ng mga armadong kalalakihan sa dalawang checkpoint sa pagitan ng Baijay at Haditha. 3 pulis ang namatay sa pambobomba sa mga kalsada sa Tikrit habang 7 pulis ang namatay sa engkwentro sa probinsya ng Anbar. Hanggang ngayon ay patuloy pang inaalam kung sino ang responsable sa naturang mga pag-aatake. Mga kasama, live na live pa rin mula ho sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Biyernes, July 12, 2013 na ho tayo. Sa mga taga Davao, susunod na dyan sina kasamang Bernard Pantalyon at Michelle Miral. Sa RMN News Diretso, Balitang Davao sa numero 1 pa rin, DXTC 621. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Orason at tatak RMN ay tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali